So what's up sa mga kahombre ko dyan? Magkagawasama na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong matutunghayan itong vlogger na medyo controversial, ano? Gusto ko lang tong tukuyin kasama nyo kasi sobrang dami po na nagme-message sa akin na gawan ko daw ito ng maikling review. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si Rowell Francisco o mas kilalang si Pinoy in Equatorial Guinea, Africa ay isang Filipino vlogger na dinodocument ang kanyang buhay at trabaho sa kontinenteng Africa, specifically sa bansang Equatorial Guinea. Nagagawa rin itong ibahagi ang iba't ibang mga kultura ng Filipino sa Africa tulad ng pagtuturo sa kanilang magmano, pagluluto ng ulam Filipino, etc. etc. Meron itong 147,000 followers sa Facebook at 634,000 subs sa YouTube, mga kahombre ko. Na-feature din ito sa media tulad ng ABS-CBN at GMA. Nagsimula ito bilang isang OFW sa Africa for over 20 years at nagsimulang maging vlogger na naging source of income niya sa kadahilan ng naipit ito noon sa nasabing bansa at hindi makauwi sa Pilipinas dahil sa COVID. Noong una, dinodocument lamang nito ang kanyang buhay hanggat nagbago ito noong may batang lumapit sa kanya, humihingi ng pera upang makakain. Pumatok at nag-viral naman ang mga content nito dahil ito'y nakapukaw sa puso ng mga Pilipino. Alam niyo naman mga kahombre ko, kung ano ang madaling makapukaw sa puso ng Pilipino. Napakabuti, matulungin, binabahagi ang kultura natin. Bakit nga ba natin kinokontent itong si Rowell Francisco? Anong motibo nito mga kahombre ko? May isang concerned citizen ang nag-email kay MG ukol sa di umano'y pag-exploit ni Rowell sa mga Afrikano. Hi MG, I hope you are well. I am reaching out to you because I believe you have the platform, influence, and investigative drive to shed light on a serious matter that needs public awareness and scrutiny. Tingnan natin ha. It has come to my attention that there is a Filipino content creator, a former OFW in Equatorial Guinea, who is allegedly exploiting African locals, possibly using them for YouTube content in ways that may demean their dignity and misrepresent their culture. This alleged exploitation may involve the use of poverty porn tactics and manipulative narrative to gain sympathy and views without proper consent, fair compensation, or genuine belief to the individuals being featured. Ganito kasi yan mga kahombre ko, no? May mga bagay-bagay po tayo na kailangan intindihin dito. Tulad ng misrepresentation ng culture. It happens all the time mga kahombre ko. Kasi for example, sa Africa, layo-layo tayo ng konti. Sa Libya, Iraq, sa Egypt na lang, mas sikat, mas okay ang Egypt. Ang iniisip po ng mga tao sa Egypt ay pyramid lang. Tama? Yun sa simpleng sabi mo, Egypt. Pyramid, wala, puro sand. Hindi nyo alam na napakaganda po sa Egypt, mga kahombre ko. Napakalalaki ng skyscrapers and all and everything. Nandun po talaga lahat, mga kahombre ko. Sobrang tindi po at napakaganda ng Egypt, ha, for your information. Now, tulad dito sa Africa, mga kahombre ko, hindi naman po lahat ganyan sa Africa. May magagandang lugar din po sa Africa, ha? Kasi naiisip ng mga tao pag sinabing Africa, gutom, uhaw, may sakit, may ganito, may ganyan. Not true. Not really true, mga kahombre ko. Marami din na lugar sa Africa ang napakaganda, mga kahombre ko, ha? Sobrang ganda po. And now, maaaring ma-misrepresent nitong tao na ito ang Guinea, no? Kasi hindi po buong Guinea ganyan na nangangailangan ng tulong. Okay? So anyway, given your track record of exposing wrongdoings and holding individuals accountable, I believe your investigative coverage could help in gathering factual evidence and testimonies from those involved, exposing the truth behind the alleged exploitation, raising awareness that concerned authorities both in Philippines and Equatorial Guinea can take the necessary legal and diplomatic actions. This is not only a matter of online ethics but also of human dignity, cultural respect, and possible violation of
exploitation laws. The African individuals involved may not have the means or resources to speak up. So outside intervention is critical. Sa bagay, may point din to mga kombre ko kasi hindi okay yung ganitong klase ng situation. I believe your voice and platform could be a major step toward justice. Thank you for your time and consideration. I hope we can work together to stop such exploitative acts and protect the dignity of those who are most vulnerable. So, yun po ang concern nitong citizen na to, no? Binahagi rin ito ang isang YouTube channel kung saan naglalaman ito ng mga evidence ukol sa mga allegedly masasamang ginagawa noong Roel, no? Isa sa mga reaction video na ginawa nito, pinakita niyang ang batang Afrikano ay emotional at may pinagdadaanan. Pagkain lang. Na, ano muna. Ayusin natin na. Brother, Bakit naman may pagkagat? Kinakagat mo din ba kaibigan mo tulad ni Bondat pag may pinagdadaanan? Yung may pag-iyak habang nag-video ka sa sarili mo? Yung mga mahihinang nilalang na pasakay mo talaga? Ene ba yung drama na yan sobrang cringe? May gigil pang di mapigil. So, ayon sa kanya, si Roel ay ginagamit ang mga bata sa kanyang video allegedly sa kalaswaan. Giving amigo the benefit of the doubt. Sabihin na nating hindi mo fetish. Yan o di mo alam na pwedeng gamitin mga larawan o video ng mga bata sa kalaswaan. Maraming mga subscribers. Ang concerned at pinapatigil ka na, ipagawa yan sa mga bata. Gumawa ka ng one last post na si Bondat naman at Aya at Jose, ang nakadila. Sa dami nyo sa team mo nag-handle ng comment section, hinayaan mo lang na may nag-comment ng kalaswaan na gawin sa mga bata dahil sa kakapalabas mo ng dila at buka ng bunganga nila. Sinaad din ng reactionist na si Roel ay nagtago na ng mga videos simulang i-expose siya nito. Disturbing and very unnecessary. Di ako makapag-comment ng bonggang-bongga kasi kumukulo ang dugo ko. Napakaraming beses pinagagawa mo ito sa mga bata. Nakakapagtaka lang as I do my own research. Napakaraming videos ang hidden na, bakit kaya kumpare kong hilaw? I will leave it here at baka kung ano pa masabi ko. Isa daw rin bida-bida si Roel, especially sa mga naging interview nito kay Karen Davila. Shoutout sa kumpare kong hilaw, na napakahambog talaga at parang feeling niya sa kanya lang umiikot ang mundo. Sila po yung mga kauna-unang Guinean na nakarating po sa Pilipinas na makapag-aaral. Ano pala ang mga Guinean na anak ng mga konsul na nag-aaral din? Si Tanya na alam mo naman before pa kayo umuwi ng Pinas ay nag-aaral sa Philippines. Para lang talaga bumida, walang habas na kayabangan at kasinungalingan, ay normal lang pag nangati na ang bunganga mong may nunal. Nagsaad din itong may iba't ibang mga testimonies na galing sa Reddit. Ating basahin ang ating mga tropa sa Reddit at ating silang bigyan ng boses, mga kaombro ko, kasi Reddit is one of my calming places, no? Sige, tayo magbasa. Thoughts on Pinoy in Equatorial Guinea. Naawa ako sobra sa mga Africans na ina-exploit niya ng malala. Grabe, naging milyonaryo siya nakapag-retire at 40 dahil lang sa pag-i-invade ng privacy ng pamilya Matinga. Not to mention, nakapagpatayo ng 6-door apartment building and 2 to 3 private resorts all in less than a year. And take note, partida, pinapagalitan niya yung African family nung tumaas bill ng kuryente ng apartment nila dahil sa AC na donation pa galing sa fans ng mga Africans. 3K na bill lang, dami niyang ebas. Tapos siya sa sariling bahay niya, ultimo sala naka-AC. Nawala ng AC yung mga Africans. Nadaan niya na naman sa manipulative tactics niya. Ultimo body odor, adolescent sexual urges at report card ng mga bata, ginagawang pulutan content para lang sa views. Wala siyang regard sa privacy, consent at mental well-being ng mga milking cows niya. Yung isang 13-year-old African na si Amir, pinag-iinitan niya kasi ayaw na daw magpa-video. Like, hello, ano yan, pagmamay-ari mo? Tapos ginagawa niyang panakot sa 2 batang lalaki na ibabalik sila sa Africa pag nagpasaway sila. Kesyo wag nila daw kalimutan na sabit lang sila sa pagsama dito sa Pinas kasi ang initial plan ay yung nanay lang at mga anak na batang babae. What a way to S on a child's self-worth. Ano? In your face na pagpamuka na disposable lang sila. Same, sabit lang, children na nagpapapasok ng milyones sa bulsa niya every month. Straight up exploitation masked as pagtulong, philanthropy, disgusting. Nag-iinit ulo ko sa Raul na yon. Pigilan nyo ako. Edit, I forgot to mention na pati yung dalawa niyang tropang OFW from the same company ay napag-early retire niya. Sinama niya dito sa Pinas to help manage the Matingas. Bali, hindi lang isang pamilya ang binubuhay ng Matinga exploitation. 3. Do the maths!
na lang kung ilang milyon kaya pinapasok ng mga Africans na ito sa YT and FB nila for them to make that decision to leave a high-paying job sa Africa para mag-early retire dito sa Pinas na nakaasa lang ang buong pamilya nila lahat sa vlog revenue ng PEG. Let that sink in. So, very intelligent to mga kahombre ko. I agree on the surface. It may seem generous bringing Africans out of their country, offering them shelter, food, and education. But when you look closer, it raises serious ethical concerns, especially when the one who gains the most is the vlogger, not the people being featured. If someone becomes a millionaire by showcasing the life struggles and even the exotic appeal of others, while those same individuals only receive the bare minimum in return, it crosses into exploitation. There is a clear imbalance of power, profit, and long-term benefit. The people in the videos essentially become the content, but they are not equal partners in the success. They do not get a fair share of the fame, opportunities, or financial rewards. It becomes even more troubling when the vlogger controls their environment or uses emotional narratives to justify the arrangement. Mas mabuti na sila rito kaysa sa EG or si Mame, sila lang naman ang may gusto nito. That can easily slip into manipulation or soft coercion, especially when there is a huge economic gap involved. Helping others should never be conditional, especially when the help is clearly designed to benefit the helper the most. And come to think of it, is not Raul a born-again Christian? Interesting. Napanood ko yung interview ni Karen Davila sa kanya. Ang plan niya, kapag natapos yung resort niya, magkakaroon daw ng meet and greet sa mga Africans and mga fans niya. Doon sa resort ang venue. Ginawang human zoo. I wish matigil na monetization sa FB or YT or higpitan nila. Kawawa yung mga Africans. Feeling untouchable na yung OGAG eh. And get this, nakaka-free labor pa yan sa African family kasi ginagamit as cleaners ng Airbnb resorts nila. Pati mga kids walang takas. Kesa mag-tablet lang sa bahay, wala namang pasok. Hello sir. Kaya may weekends cause it's their time to rest po. Yes po. Parang understatement pa nga ata yung exploitation na term sa ginagawa niya. Wow. Ito ba yung na-feature sa isa sa mga YT videos ni Karen Davila? If siya nga, I just watched clips nung interview ni Karen and ang off ng vibes niya. Parang borderline human trafficking in the guise of helping them out lang. Medyo nakakairita din si Karen kasi parang she doesn't have good judgment of character based on the people she interviews on her channel. I know din naman na people in the broadcasting field should not be prejudiced, but she has to be careful with who or what she features, kagaya na lang nitong guy na exploitation ng dayuhan na ang ginagawa. Nako po! Yes, siya nga, super disappointed with Karen nung nilabas niya yung episode na yon. Very naive, sheltered ang level of discernment ni Ante Karen doon. And considering na may sarili siyang channel, may idea siya sa laki ng pera na pumapasok sa YT ng PEG based sa view ng camp. It didn't raise a red flag. Di mo mawari kung blindsided lang si Ante or kusang pumipikit. Tapos yung feature pa ni Karen na yung nakakadagdag ng 1,000 of new subscribers sa PEG. Way to go, Karen! Sana proud siya sa legacy niyang yan. For your information, he uploads a minimum of 3 vlogs per day, 7 days a week. And is proud to announce na natalo na niya sa ranking si Vice Ganda sa count ng channel. Do the math, may FB revenue pa siya and 1,000 of donations for his almost daily live stream. The guy is basically shamelessly swimming in Matinga money. So, damn. Pinoy in Equatorial Guinea latest vlog. Wow, ang lakas niya rin mga kahombre ko. So isipin nyo, 11 hours ago, 68,000 yung counting views niya. Crazy. Pinoy in Equatorial Guinea is a vlogger who worked in Equatorial Guinea and started vlogging there. He met the Matinga family and later brought them to the Philippines, using them as his content. He built businesses by making from using their family as content while claiming to help them. Now, the mother, Tia Mame, wants to go back to their home country and wants to live a simple life. Dati pinagtatanggol ko to pero grabe pinaggagawa niya doon sa pamilya. Yung ilang episode na papauwiin and yung mga batang lalaki kesyo daw sabi ng nanay. Tapos yung prank na nasa airport and pinunit yung ticket, grabe talaga. Lahat ng content niya about sa kanila and kung may kaunting issue pinopost niya agad. Tapos magtataka siya bakit gusto nang umuwi ni Marie. Ina-exploit niya kasi. Sobrang daming nakubrang pera niyan, galing followers pa, bukod pa sa YT income niya, walang iya talaga. Tapos ngayon, lungkot-lungkutan siya, magkwakwento siya sa mga
ginastos niya, sakripisyo niya, etc. Walang ya. Yung pamilyang ginawa niyang parang human zoo ang buhay, hindi ba niya naisip? Ilang beses sinabihan, hindi lahat dapat i-share pero sige lang bunganga niya. Human trafficking ang ginagawa niya dyan. I stumbled up on his YouTube channel yesterday and nakita ko yung series of vlogs nila in South Korea. Naiirita ako sa titles ng Africana kumain ng Korean food, experience ng Africana sa Amaze ng Africana na para bang ginagawa siyang spectacle to watch. Parang wala ng genuine curiosity para malaman ng experience si Tia Mame. Nire-record na lang para mapakita sa iba. Damn. Grabe, oo nga, no? If you think about it, pwede, mga kahombre ko, no? Kasi very attracting yung titles. Pero sa totoo lang, ako naman sa titles, normal lang yan para sa mga YouTuber. Pero iba kasi to, no? Ito kasi medyo iba to po siya, medyo deep to, Naiinis na rin ako sa mga contents niyan. Masyadong exploited ang family na yan. Pati pagbabangayan ng family ni Marie naka-video samantalang hindi naman niya ginagawa yan sa sarili niyang family. Ginagatasan na lang din yan, drama na pag-uwi ng family ni Marie para sa views. Kasi kapag wala ang family ni Marie sa videos, konti lang ang views. Sinasabi pa niya na mas maganda ang future ng mga bata dito. Oo, mas maganda pero mas maganda future ng vlogger na yan sa dami ng nakukuha niya sa mga viewers. Panay trip lang nila yan sa iba't ibang lugar, kasama pa buong pamilya ng mga katrabaho niyang sumama sa kanyang umuwi. Nung hindi pa sila vloggers, I don't think kaya nilang mag-travel ng sunod-sunod na ganong kadami kaya dapat lang umuwi na sila. Ito yung inexploit yung African family sinama sa Pilipinas para maging milking cows niya. Artista ng channel niya. Laging binablog pati personal issues sinisiwalat. And now daming galit na subscribers niya doon sa African mother kasi naging mukhang pera na at gusto nang pauwiin pero ayaw ng vlogger kasi mawawala ng kita. Pati sa vlogger galit na din ngayon kasi pinaglololo ka lang mga subscribers. Gumagawa ng issue na naging cause ng hate train doon sa mother at sabi papauwiin na. Dami na din nagalit na gustong umuwi sila at paiba-iba sinasabi ng vlogger. Parang nilalagyan pa ng kung ano-anong palabo ang issue para maraming views at naging invested na ang lahat sa kwento. Ang ending, it's a prank lang pala. Wow! Dapat dyan report sa immigration si Raul at pamilya niya, mga human traffickers. Sa true, paninirang puri na nga rin exploited match Africans. Thoughts on Pinoy in Equatorial Guinea or PEG? PEG, kung ano mang ano natin dyan para mas maikli, no? Thoughts on PEG and mga Africans na dinala niya dito? This pic is from the video na nagprank siya na may sakit at inalagaan siya ng Africana that caused this recent backlash. Na-off lang kasi ako na kahit prank parang masakit naman makita ng wife niya na inaalagaan siya ng iba and to think na may feelings in the first place ang Africana sa kanya. What? May feeling sa kanya si Tia Mame? I stopped watching them on YouTube na. Hindi pa rin pala natigil si Kuya Raul sa mga pranks na yan. Yes, noong sa EG pa lang sila, nag-confess si Tia Mame sa kanya regarding sa romantic feelings niya towards Raul. Pero sinabi ni Raul na may wife siya and 2 kids. Bali po na friend zone siya. Ewan ko lang ngayon kung may feelings pa siya. I think nahuhulog pa rin si Mame since father figure provider po si Raul ng Matinga family. Nakakaloko! Mukhang pa-fall din kasi itong si Kuya Raul. Kakabisit ko lang ulit dito sa channel nila. Bumababa na rin palang views nila, no? Oo, bumababa ng views nila. Kahit nga kami ng mama and lola ko na viewers since pandemic days na umay na rin. Hindi na kasi relatable sa viewers minsan ang uploads. Anong masasabi nyo dito kay Raul na PEG? Umuwi na ang mga Africans na inampon niya. Wala na siyang gagatasan sa vlogs niya. Ito po ang last comment and I think ito yung pinakamasakla. A great manipulator and hypocrite vlogger. He made the family milking cows. Imagine he owned many properties in a short period of time. 6-door apartment, building, 2 resorts and a van. And a construction company too. He also made a total house renovation for his elder sibling. Even though the land for his establishment is inherited from his mother, you'll just wonder how did he acquire everything simultaneously, including the huge expenses in bringing the African family, the mother and 5 minor children in the Philippines. Even if he was an ex-OFW, it's still questionable. Other OFWs can tell if they can also have such large amount of money that quick, relying only on their salaries, considering also the expenses in daily basic needs. He has so many noticeable red flags on his uploaded videos, which can be a potential violation of social media platforms' community standard and serious criminal charges. His concerned subscribers giving him constructive criticisms were tagged
as a bashers, and if you commented something against him, he will automatically block you. There is this YT channel I saw recently, Lee War alias Laura, who exposed hidden agendas and wrongdoings of that Raul from Pinoy from PEG through video shorts. I was totally disappointed when I saw the videos. It's alarming. I used to be a subscriber way back during pandemic when they were still in Ekuku, but when they went here in Philippines, I unsubscribed because the red flags are getting obvious. See for yourself the videos and give your own judgment. Exploitation in disguise of helping these Africans. At first, napaniwala ko sa intensyon and sinubaybayan ko talaga ang life nila from Ekuku to PH. Pero I see those red flags on both parties, and to the point na pati subscribers niloloko na niya. May hero god complex si Akla. Sobrang matulungin to the point of stupidity na, or baka magaling lang yung gayuma ni Celsa sa pagtulong sa kapwa Pilipino. Walang nagtatagal kasi mababa ang views niya. Kaya ayaw pakawalan yung mga Afrikano kasi silang nagdadala ng views. Kung siya lang naman, real talk, walang manunood sa kanya. Hilig gamitin ng Diyos pero he's not makatao. Tama ba naman na pati body odor nila Vivian ay isiwalat pa? Sa live, puro papuri sa sarili niya sa pagtulong habang puro kasiraan doon sa nanay. The hypocrite in him talaga for the sake of views and revenue. Kawawa ang Kuya Pogi, siya yung sumalo ng karma ni Akla. Anyway mga kahombre ko, sobrang bigat po ng narrative na ito, no? And actually, gusto ko pang mag-investigate further. Yun ay kung nandyan kayo to support this video, syempre, dun tayo, tama? Kung interested kayo, we're into it. Now, ako po ay nagpapasalamat, no, sa tao nag-email sa akin kasi talagang bumibilib ka sa kakayanan ko at sa kakayanan ng aking mga kahombre, no? Kasi malawak na ang ating fan base ngayon and I'm happy na ganon ang sitwasyon nating lahat. So ano ba ang comment ko dito? Sa ngayon, wala pa. Ang hirap po nitong balasahin sa ngayon kasi hindi pa super clear sa akin. Pero trust me, if magiging ayos ang reaction ng mga tao sa video na to, then we will continue further. One love, with fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.